This portion is brought to you by East Asia Laboratories for Excellence Poultry and Livestock Specialist. Pagkain ng mga Chinese o di kaya'y isang high-end viand, ilan lang yan sa mga perceptions tungkol sa Peking duck. Ngunit ang mga Peking duck racers ay naniniwalang dapat na itong matikman at tangkilikin ng ating mga kababayan. Kaya paano nga ba inaalagaan ang mga Peking duck? Sa paggawa ng housing, ang kinakailangan dyan ay ang number one requirement dyan, kailangan ay yung comfort ng mga itik, ng mga Peking duck. Ang mga Peking duck na hindi komportable, ang problema dyan, hindi sila makakakain ng ayos, hindi sila makakainom ng ayos, at hindi sila makakalaki ng ayos. Ang pagpapalaki at pagpapataba ng Peking duck ay nangangailangan ng mga sumusunod. Una, kakailanganin ng maayos na housing para sa ating mga alaga upang sila ay maging komportable, makakain ng maayos at hindi magkasakit. Dahil ang Pilipinas ay isang tropical country, dapat ang mga bahay ay open-sided para sa tamang ventilation at maiwasan ang mainit na temperatura sa loob ng kulungan. Dito sa EDL Farm na isang commercial-scale Peking duck production, sila ay gumagamit ng bubong na gawa sa galvanized iron sheets para sa kanilang pabahay. Ang flooring ng pen ay sementado o concrete. Maaaring bumili ng feeders na yari sa plastic materials. Gumamit ng feeders na makakatulong mabawasan ang spillage o tapon ng feeds. Ang drinkers naman ay gawa sa hinating PVC pipe. Mayroong ding palanguyan ang bawat pen para makatulong sa pagbawas ng stress sa mga Peking duck, lalo na kung mainit ang panahon. Ang mga itik na katulad ng Peking ay, ang tawag natin dyan ay waterfowl or ibong tubig. So, kalimitan, isa sa magandang feature ng pabahay ay kinakailangan mayroon sila. Bukod sa inuman, ay mayroon silang paliguan. Sa isang square meter, siguraduhin ang nakalagay dito ay 2 hanggang 3 ducks lamang para maiwasan ang sobrang init dahil sa overcrowding. Ang standard pen dito sa EDL Farm ay 54 square meter at naglalaman ng 100 hanggang 140 ducks. Ang drinkers ay matatagpuan malapit sa palanguyan para ang tubig na umaapaw ay hindi masasayang. Ang feeders ay nasa cement flooring na may distance na 1.5 meter bawat isa. Ito ay upang makatiyak na bawat itik ay may sapat na pakainan at maiwasan ang overcrowding sa iisang lugar. Ang flooring ng pabahay ng mga itik ay binubuo ng 3 bahagi. Una, ang palanguyan o pond. Pangalawa, ang bamboo slat floor. At ang pangatlo ay litter floor area na sementado kung saan sila naglalagi ng madalas. Ang isang susi sa isang successful Peking duck farm ay ang aalagaang mga stocks. Kapag maganda ang kalidad at kakayahang lumaki ng mga stocks, maganda rin ang kalalabasan ng pag-aalaga. Sa ngayon, ang mga Peking duck na inaalagaan for fattening ay mula pa sa mga imported breeders na nagmula pa sa USA, France, Australia, Czechoslovakia at Taiwan. Sa mga gustong mag-alaga ng Peking duck, maaari kayong makabili ng hatching eggs o ducklings sa National Swine and Poultry Research and Development Center ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture sa Tiaong, Quezon. Maaari ring makabili ng hatching eggs o ducklings sa mga private farms tulad ng EDL Farm sa Capas, Tarlac. Ang mga Peking ducks ay fast growers at efficient feed converters, kung kaya't ideal sila for meat production. Ang Peking ducks na inaalagaan sa Pilipinas ay maaaring umabot ng 2.5 to 3.5 kilos sa loob ng 8 to 10 weeks. Kung maganda ang lahi, mataas na kalidad ng pagkain, maayos na pabahay at magandang programa para sa pangangasiwa ng kalusugan ng mga itik. Bukod sa stocks, ang angkop na feeds and feeding ay isa rin sa pinakamahalaga sa pag-aalaga ng Peking duck. Sa Pilipinas, wala pang commercially available na feeds para sa Peking duck dahil sa kakaunti pa ang nag-aalaga nito. Dito sa EDL Farm, gumagamit sila ng sariling formulated and mixed feeds. Sa Leo Dator Duck Farm sa Victoria, Laguna naman, ay gumagamit ng pakain na readily available sa kanilang lugar, katulad ng suso, rice bran at iba pa. Ang Peking duck doon sa
natural nilang habitat, ay ang kinakain ng mga yan usually mga pagkain galing sa mga tubig. Pero sa ngayon, palibhasa itong mga itik na ito ay dinevelop na and been reared under, ang tawag natin complete confinement, dahil sa ang pag-aalaga natin ng Peking duck ay ang tawag natin intensive at saka commercial, ang mga pakain diyan ay pinaghalo-halong mga grains at saka mga source ng protein na kalimitan ay kailangang haluin na sa mga feed mills. Para sa fattening, ang isang Peking duck ay maaaring makakain ng humigit kumulang sa 8 to 10 kilong mixed feeds sa loob ng 8 to 10 weeks bago sila ay katayin. Maliban sa pagkain, ang magandang kalusugan ng mga itik ay mahalaga rin para sa matagumpay na pag-aalaga ng Peking duck. Ang mga Peking duck ay hindi kasing sakitin kumpara sa mga manok. Ang pinaka-common na sakit nila ay sipon, pagtatae, at ang duck cholera. At para maiwasan ang mga ito, panatilihing malinis ang bawat pen at kapaligiran nito para maiwasan ang paglaganap ng mga mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Ang pinakamagandang pamaraan ng pag-iwas sa mga sakit ay talagang kalinisan. Halimbawa, dapat ang kulungan nila ay laging malinis, ang kanilang inumin ay dapat malinis din, ang kanilang pagkain ay dapat laging sariwa. Sa ganon, naiiwasan natin na sila ay magkasakit. May mga pagkakataon na nakakatulong din ang pagbibigay ng mga antibiotiko para makaiwas sa pagkakasakit. Pwede rin silang painumin ng tubig na hinaluan ng electrolytes at multivitamins para makaiwas sa sakit na maaaring dumabo sa kanila. This portion was brought to you by East Asia Laboratories for Excellence Poultry and Livestock Specialist. Up next, alamin ang kwento sa likod ng success story ng tindahan ng itlog ni Kuya. Plus tips sa pagpapalago ng ganitong negosyo mula mismo sa owners nito. Ano nga ba ang bakuna at gaano kahalaga na malaman natin ito? Abangan!